Mga bata, sipunin ba kayo? Ilang beses kayo nagkakasipon sa isang taon? Noong bata pa ako, tag-ulan man o tag-araw, ay madalas akong sipunin. Sabi ng nanay ko, dala raw ng ulan o lamig. Pero alam niyo ba kung ano talagang sanhi ng sipon? Paano tayo nahawa? At ano ang pwede natin gawin para maiwasan o mapabilis ang paggaling? Panoorin natin ang kwentong ito. Ha? At sing! Mabilis na naguunahan ng mga pa ni Patrick pauwi. Kasabay niya si Nanay Teresa nang biglang bumuhos ang ulan. Nakasilong sila sa waiting shed kasama ng maraming tao. Doon, sari-saring tunog ang narinig nila. Singhot, ubo, banging at paglabas ng pleno. Sabi ng teacher ni Patrick, dapat tinatakpan ng ilong at bibig kapag umuubo o bumabahin. Pero halos lahat ng nasa shed ay walang pakialam. Nang humatsing ang isang bata, kumalat sa hangin ang mga virus. Nagliparan ng mga ito at naghanap ng papasukang katawan. Isa sa mga target si Patrick, na wala dalang panyo, pantakip sa bibig o kapote man lang. Sa pag-uwi nila ay wala pang nararamdaman si Patrick. Pero matapos ang 3 araw, ay nagsimulang kumati ang lalamunan niya. Barado ang ilong, mabigat ang ulo, at nanghihina ang Ulan katawan. siguro to kailangan natin ipatingin kay Ate Sofia na nag-aaral ng nursing para malaman Naalala kung tuloy anong ni Nanay ang eksena sa waiting shed, kung saan maraming umuubo at nabahin. Hindi wala na sanhi ng sipon, nanay. Virus po. Kapag nakapasok ito sa ating katawan at mahina ang resistensya, dumadami sila at kaya tayo nagkakaroon ng sipon. So, kaya kapag allergy naman, walang virus sa sipon, pero kaya hindi nakakahawa. Eh paano po ito kumalat? Sa hangin at sa kamay. Kaya kapag tayo ay bumabahing, kailangan takpan ng bibig at ilong. At laging magugas ng kamay, hindi ginagamot ng antibiotic ang sipon. Virus ang sakit. Kaya pusa itong gagaling. Basta magpahinga at palakasin ang resistensya. Bawal ka muna na. Salamat po, nariyan po kayo para sa atin. Ladies, lalabanan tayo. At hindi tayo makalabas para makahawa. Pati gumagamit ng panyo at pinapahinga ang katawan. Laging naghuhugas ng kamay. Unti-unti silang naubos hanggang tuloy na gumaling si Patrick. Ngayon, alam na niya ang dapat gawin para iwas sipon. Iwasan ang masasakit na lugar, maghugas ng kamay palagi, lagi magdala ng panyo, at magdala ng payong o kapote. Lalo na tuwing tag-ulan, umulan man o umaraw, handa na si Patrick lumaban sa mikrobyo. Happy, happy,
happy, happy, happy, happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Hanggang sa muli, paalam! Happy, happy, happy.